Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala ng Espiritu Santo ang siyang totoong Diyos Ama ng ating kaluluwa na may pag-aari ng ating buhay na dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. At babasahin ko sa inyo yung talata na magpapatotoo ng ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Sa unang Korinto, Kabanata 6, versikulo 19 hanggang 20, nasasaad dito. Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Ibig sabihin, ang Panginoon ng Espiritu Santo ay nananahan sa atin, nasa sa atin. Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Tulad ng sinabi ko sa inyo, ang Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan dahil siya yung may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Ang Espiritu Santo ang Diyos na buhay, na siyang amang espiritual na nagsugo kay Kristo para ipakilala ni Kristo na ang Espiritu Santo may pag-aari ng ating katawan at kaya tayo nabubuhay at umiira dito sa mundo ay gawa ng presensya ng Espiritu Santo. Yun yung halaga na binili na sinasabi doon sa talata na kaya tayo umiira dito sa mundo ay gawa ng presensya ng Espiritu Santo. Ang ating kaluluwa na siyang tinanggap ng lalaki at babae ay espiritu yun na nagmula sa Espiritu Santo. At ang ating kaluluwa hindi yan mananahan ng forever sa ating katawan. Dahil nga ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega, siya yung may hawak ng buhay natin. So, kapag babawi na ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa ating katawan, ang ating katawan ay mamamatay at ang ating kaluluwa ay babalik sa Espiritu para humarap sa paghuhukom. Tayong mga tao, wala tayong itatago sa Espiritu Santo dahil siya nga yung lumikha sa atin. At sa araw na to, gusto kong ibahagi sa inyo na ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang kampo ng kadiliman. Ang labanan ay espiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. Yung mga espiritong mabubuti ay nasa panig yun ng banal na espiritu ng Espiritu Santo na nasa kanilang katawan ng kanilang sinasamba katulad ni Kristo. Dahil ang katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo. At ang sinasamba ni Kristo at kinikilala ni Kristo na parati niyang kasama, na pinakikilala niya na siyang Diyos Ama, ay ang Espiritu Santo dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo. Yung mga aral at karunungan ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo. Sinabi ni Kristo na hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin at itatangi ka. Yung mga naging kisa ni Kristo, ang Espiritu Santo ang sinasamba sa kanilang puso, isipan at kaluluwa ng Espiritu Santo may pag-aari ng kanilang buhay at ang Espiritu Santo ang totoong Diyos. Yung mga tao na ang iniibig ay ang mga posisyon dito sa mundo at ang pera, ang sinasamba nila ay ang demonyong si Satanas. At sa araw na to, babasahin ko rin yung isang talata sa unang Juan, Kabanata 4, versikulo 1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu. Sa halip, subukin ninyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang naririto na sa sanlibutan. Gusto kong ibahagi sa inyo na ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, na isang Portuguese, na utusan ng hari ng Espanya, ay walang idinulot na kabutihan sa ating bansa. Gusto ko lang gisingin ang inyong diwa na kaya namuhay sa kadiliman ng ating bansa, ang pamumuhay ng mga tao, pinapaghirap ay gawa ng ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng demonyong si Satanas na sumasamba sa ribulto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Hindi yan nagpupuri sa banal na espiritu na ang Espiritu Santo ang dapat sambahin na siyang amang espiritual at Diyos
na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol gawa ng bulaang propeta ng Romano Katoliko. At ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa dugo at laman, kundi laban sa mga espiritong masasama. Honestly, ang mga Roman Catholic leaders ay mga pakialamero din sa politika sa ating bansa. Sila yung mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Kaya sinabi dito sa talata na to na subukin ng bawat espiritu. At tulad ng sinabi ni Kristo, mag-ingat nga sa mga bulaang propeta. Gawa ng reliyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, namuhay sa kadiliman at kahirapan ang ating bansa. Sinakop ng mga Espanyol at yung pangalang Maharlika na siyang totoong pangalan ng ating bansa ay binura ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. At pinalitan niya ng pangalang Pilipinas na isinunod sa pangalan nitong hari na to na si Philip II, kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. At sa paglipas ng panahon, naglaban ang Amerika at ang Espanya. Dahil gusto rin ng Amerika na sakupin ang ating bansa. So, itong ating bansa, ipinagbenta ng mga Espanyol pagkatapos na yung sakupin ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II at palitan niya ng pangalang Pilipinas ang ating bansa. Dahil napagkasunduan sa Paris na ang Amerika ang maghahawak sa ating bansa, ipinagbenta tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano kung kaya tayo sinakop ng mga Amerikano. Ngayon, ang aking topic ay patungkol sa Pangulo. Kasi ang labanan naman dito sa mundo ay laban sa mga masasamang leader na silang kampo ng kadiliman. Yung mga kampo ng kadiliman, hindi yan nagpupuri sa banal na Espiritu. Hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo. Hindi sila servant ng Holy Spirit. Servant sila ng demonyo. Ngayon, yung ating Pangulo sa ating bansa, kasi nga magulo ang politika sa ating bansa, ang topic ko ay patungkol sa kanya. Bongbong Marcos, good leader or bad leader? Gusto kong ibahagi sa inyo kung anong klaseng kaluluwa at pagkatao meron tong si Bongbong Marcos. Alam naman natin na si Bongbong Marcos ay anak ni dating late President Ferdinand Marcos. Si dating late President Ferdinand Marcos, honestly, ipinahayag sa akin ng banal na spirito na isang magiting at mabuting leader sa ating bansa. Naging masagana ang pamumuhay ng mga tao sa ating bansa kasi yung lupa natin nilinang yan ni dating late President Ferdinand Marcos. Itong si dating late President Ferdinand Marcos, kasi gusto nga din niya na makalaya na tayo sa mga nasyon na nanakop sa atin, gusto niyang ibalik ang pangalang Maharlika. Pero hinadlangan niya ng mga Roman Catholic leaders at ng mga Amerikano na pagkaisahan itong si dating late President Ferdinand Marcos na patalsikin mismo sa sarili nating bansa, gawa ng malaki ang galit at inggit ng mga Amerikano kay dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, nasasaad nga sa banal na kasulatan, subukin ang bawat espiritu. Kilatisin nga yung pag-aralan kasi maraming ang mga tao dito sa mundo ay mga bulaang propeta, mga masasama sila. Honestly, si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos ang naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos na siyang nakipagsabwatan sa mga Roman Catholic leaders at American leaders na nanakop sa ating bansa kung kaya napatalsik sa pagiging Pangulo si dating late President Ferdinand Marcos. Ngayon, ang Pangulo sa ating bansa ay ang anak ni dating late President Ferdinand Marcos. Suriin nga ang bawat espiritu. Subukin nyo, pag-aralan nyo. Anong mabuting ginawa ni Bongbong Marcos bilang Pangulo sa ating bansa? Honestly, matamis ang dila ni Bongbong Marcos sa mga pangako. Nangako siya na pabababain daw niya ang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos. Pero anong nangyari? Lalong mumahal ang bilihin at ang presyo ng bigas. Itong si Bongbong Marcos, honestly, dahil ang ating katawan, templo yan ng Espiritu Santo, na tulad nga nasasaad dito sa banal na kasulatan sa unang Korinto kabanata 6 bersikulo 19 hanggang 20 na sinasabi
na ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. At ang may pag-aari ng ating buhay ang Espiritu Santo. Itong si Bongbong Marcos, kahit pa sabihin mo o tumanggi ka, hindi mo aminin ang katotohanan, hindi mo kayang linlangin ang Espiritu Santo, na siyang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Yung tatay mo naging magiting at mabuting pangulo sa ating bansa, pero ikaw naging puppet ng mga demonyo na nananakop sa ating bansa. Nagpapauto ka kay Juan Ponce Enrile na siyang naghuda sa iyong ama. Kinuha mong adviser ang demonyong yan, pero hindi mo nalalaman na ang kaluluwa ni Juan Ponce Enrile ay demonyo. Kampon niya ng kadiliman. Ang mga Amerikano, iniidolo mo pa rin. Alam ko yung pag-iimbita sa'yo ng mga Amerikano sa Amerika, kaya nakatungtong ka sa lupa ng Amerika, ay dahil gagamitin ka rin ng Amerika para utuin na maging sunod-sunuran ka sa mga Amerikano na silang mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Honestly, ang labanan dito sa mundo hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama. Sinakop tayo ng mga Amerikano, sinakop tayo ng mga Roman Catholic leaders, ng mga bulaang propeta, tapos iniidolo nyo. Ano bang mabuting idinulot ng Roman Catholic na relihiyon sa ating bansa? Ano ang mabuting idinulot ng Amerika sa ating bansa? Honestly, mga ulupong ang mga yan. Sila yung mga kampo ng kadiliman. Pero itong si Bongbong Marcos, nagpapauto dito sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa at dyan kay Juan Ponce Enrile na siyang kanyang advisor. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na hindi magiging maayos ang politika sa ating bansa kung hanggang ngayon yung ating Pangulo ay tanga, walang bayag at uto-uto, na hindi niya kayang tumayo para sa kanyang sarili, para ipaglaban yung mga tao sa ating bansa na pangalagaan at pahalagahan yung ating mga kababayan. Si Bongbong Marcos, honestly, wala naman talaga yung alam sa pamumuno. Ang puso niya ay wala sa banal na spirito. Ang puso niya ay nasa panig ng mga demonyo na nananakop sa ating bansa. At siyang naghuda sa kanyang ama. Honestly, narito na tayo sa huling panahon at maraming mga taong sarado ang utak na hindi nila naunawaan na hindi naman si Jesus ang babalik dito sa mundo, kundi mismo ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo may pag-aari ng buhay natin. Templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At ang Espiritu Santo ang siyang totoong amang espiritual na nagsugo kay Kristo. Dahil ang Espiritu Santo ang lumukob kay Birheng Maria para maging tagapagsalita si Kristo ng banal na Espiritu para ipahayag ang katotohanan. At dito sa aklat na to, ipinahayag ko na si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong nag-iisang Diyos na siyang amang espiritual na nagsugo kay Kristo ay siya ring nag-iisang Diyos at Espiritu na may pag-aari ng buhay nating mga tao na which is binasa ko dito sa talata na to sa Unang Korinto, uulitin ko ulit. Unang Korinto, Kabanata 6, versikulo 19 hanggang 20. Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? At ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Honestly, dapat ang Espiritu Santo lang ang dapat nating parangalan, ibigin ng higit sa lahat. Hindi ang posisyon, hindi ang pera, dahil yung posisyon at pera, dito yan sa mundo lang nabibilang. Ang ating kaluluwa, Espiritu yun. Yun yung nabibilang sa Diyos Ama, na siyang babalik sa Diyos Ama para humarap sa paghuhukom. At hindi lahat nga ng kaluluwa ay napupunta sa langit dahil maraming kaluluwa ang tumalikod sa banal na Espiritu at nilapastangan ng Espiritu Santo. Honestly, si Bongbong Marcos, isa siyang weak leader at walang common sense. Hindi niya talaga pinapahalagahan ang kaluluwa ng kanyang kapwa. Kasi kung may pagpapahalaga siya sa kanyang kapwa, hindi siya magpapadikta sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Hindi siya
susunod sa Judas na si Juan Ponce Enrile na naghudas sa kanyang ama. Ang kaluluwa, ang pagkatao ni Bongbong Marcos ay bulok. Ang kanyang kaluluwa at puso ay nasa panig ng masama. Ang kaluluwa niya ay nasa kadiliman. Mga kampon sila ng kadiliman. Si Bongbong Marcos ay hindi nyo dapat iduluhin at panatilihin na maging pangulo sa ating bansa dahil isa siyang inutil na pangulo at ang kanyang espiritu ay masama. Wala siyang idudulot na kabutihan sa ating bansa kundi papaghirapin ang pamumuhay ng mga tao at magasik ng kadiliman sa ating bansa. Kaya lumalaganap na naman ang mga krimen ay dahil ang ating pangulo ay nasa panig ng mga demonyo na lumalapastangan sa Espiritu Santo na ang pinahapahalagahan ay ang posisyon niya at ang pera. Well, honestly, Bongbong Marcos, tatandaan mo to. Templo ng Espiritu Santo ang katawan mo. At ang may pag-aari ng buhay mo yung Espiritu Santo. Pinahiram ka lang ng Espiritu Santo ng posisyon para maging pangulo. Kaya ka naluklok dyan ay gawa ng mga tao na siyang bumoto para sa'yo para maging pangulo ka. Pero hindi mo ginagampanan ang pagiging isang ama sa ating bansa para pahalagahan yung kaluluwa ng iyong kapwa. Hindi mo kayang linlangin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. Alam ng Espiritu Santo na ang puso mo ay nasa demonyo at wala sa banal na Espiritu. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, sinasabi ko sa iyo, mas mabuti pang mag-resign ka na lang at mag-repent ka, humingi ka ng kapatawaran sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan mo. O gusto mo pang manatili dyan sa posisyon na gumawa ka pa rin ng mga katarantaduhan at kademonyuhan at magpauto ka sa mga kampo ng kadiliman ng kaluluwa mo na may sa impyerno mapupunta. Choice mo yan. Bilang isang tagapagsalita ng banal na Espiritu, ang Espiritu Santo ay ang Diyos ng katarungan at ng hustisya. Siya yung gaganti para sa mga tao na inosente, na winawalang hiya ng kanilang kapwa na silang mga kampo ng kadiliman. Honestly, Bongbong Marcos, iba kapag naningilang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo kaya kanyang patayin. Kaya kanyang itapon ang iyong kaluluwa sa impyerno. Anong halaga ng iyong posisyon dito sa mundo? Ng kayamanan mo dito sa mundo? Kung ang kaluluwa mo naman pala hindi makakapasok sa langit dahil hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo. At hindi ka rin kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya dahil ang puso mo ay nasa panig ng demonyong si Satanas na siyang masama na nanlilin lang para papaghirapin ang pamumuhay ng buhay ng mga tao sa ating bansa. Honestly, ang Roman Catholic na relihiyon na dinala ni Ferdinand Magellan ay walang idinulot na kabutihan sa ating bansa. Isa yung relihiyon at kulto ng demonyong si Satanas na dinala ni Ferdinand Magellan kung kaya tayo namuhay sa kadiliman, ang ating mga ninuno gawa ng sinakop tayo ng mga Espanyol. Honestly, si dating late President Ferdinand Marcos gusto niyang ibalik yung pangalan ng Maharlika na hinadlangan ng mga demonyo, ng mga Roman Catholic leaders na silang mga kampo ng kadiliman at ng mga Amerikano na nanakop sa ating bansa. Pero ito si Bongbong Marcos nagpapauto sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Honestly, bilang isang pangulo, you have the obligation to protect the people in your nation. At dapat maging servant ka ng Holy Spirit. Hindi ka dapat maging puppet ng mga demonyo na nanakop sa ating bansa para papaghirapin ang pamumuhay ng mga tao sa ating bansa. Honestly, ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu that you are not fit to become a leader in our nation. You are a weak leader at bad leader. I'm telling you the truth. The Holy Spirit is the holder of your life. And He has the power to take away the breath of life that He has bestowed to you, and you will die. And your soul will be condemned in hell if you will not repent and turn away from all your wicked ways, and you will not humble yourself
to give praise and honor the Holy Spirit with your body as your Creator and Heavenly Father. I'm telling you the truth. Kapag hindi ka nagpakatotoo sa sarili mo, hindi ka tumayo para maging pangulo, para pahalagahan ang kaluluwa ng iyong kapwa, bagkus ibinabaon mo ang kaluluwa ng iyong kapwa sa kahirapan at kadiliman. Nasabi ko sa iyo, Bongbong Marcos, ang laki ng kasalanan mo sa banal na Espiritu. Dahil bawat katawan ng tao, templo yan ng Espiritu Santo. At kapag pumanig ka sa mga demonyo at masasama, ang kaluluwa mo mapapahamak. Kaya yung pinagmamalaki yung mga dilawan, kayong mga Roman Catholic leaders na galit kay Tatay Digong. Honestly, Tatay Digong's name is mentioned in this book. He's one of the spiritual warrior na ipinahayag sa akin ng banal na spirito na dapat kong ipahayag. At para patotoo, ipakikita ko sa inyo na yung pangalan ni Tatay Digong ay naririto. He's one of the spiritual warrior dito. President Rodrigo Duterte. Ako, hindi ko magagawa itong aklat na to mag-isa. Dahil lalo na't high school graduate lang ako, ang loloob ng aklat na ito puros salitang Ingles. Pero sinasabi nga sa banal na kasulatan, what is impossible for humans is possible to God. Well, honestly, ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin, ang siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to. Para magpahayag ng katotohanan ng Espiritu Santo na nasa ating katawan, ng mga tao, ay ang totoong nag-iisang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo na siyang may pag-aari ng ating buhay. Walang itatago ang tao sa banal na spirito dahil ang banal na spirito ang may pag-aari ng ating buhay. Kaya ikaw, Bongbong Marcos, pinuno ka sa ating bansa, suriin mo ngayon ang iyong kaluluwa. At tanungin mo, anong mabuting ginawa mo sa Espiritu Santo? Ikalulugod sa iyo ng Espiritu Santo. Ano yung masamang ginawa mo sa Espiritu Santo na ikagagalit sa iyo ng Espiritu Santo? Binigyan ka ng chance ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo, na maging Pangulo sa ating bansa. Gampanan mo, na pagsilbihan mo, at ibigin mo ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan ng iyong kapwa. Huwag ang iyong posisyon, huwag ang pera, at huwag yung mga iniidolo mo na nakapaligid sa iyo na siyang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Dahil ang mga yan ay mga demonyo na nasa panig ng demonyong si Satanas. Honestly, walang sino mang tao, kahit pang demonyong si Satanas, hindi niya kayang talunin ang banal na spirito. Si Kristo, nung siya ay pinatay, sinabi niya na sa ikatlong araw mabubuhay siyang maguli. Honestly, ang bumuhay kay Kristo ay ang banal na spirito. Dahil ang may pag-aari ng katawan at buhay ni Kristo ay ang Espiritu Santo. Ang Holy Spirit, siya yung omnipotent, omnipresent, omniscient God. Yung mga nagaganap dito sa mundo, yung mga kalamidad, kung saan lugar, yung mga bagyo, tornado, mga pagbaha, lindol. Honestly, galit ng Espiritu Santo sa mga tao dahil maraming mga taong lumalapastangan sa Kanya. Narito na tayo sa huling panahon. Sinabi ni Kristo kung anong magaganap sa huling panahon. Sinabi niya na magkakaroon nga daw ng mga labanan ng mga bawat bansa sa huling panahon. Magkakaroon ng mga lindol, ng mga kalamidad, magkakaroon ng taggutom, yung mga peste. Magsusulputan yung mga bulaang propeta. Well, honestly, nagkalat dito sa mundo, maraming relihiyon. Pero ang ating mundo magulo. Dahil ang bawat relihiyon dito sa mundo naglaban-laban. Kay Kristo, ang mission niya, pagbuklod din ng bawat tao na ang sambahin lang ay ang Espiritu Santo. Ako, tinawag din ng Espiritu Santo para pagbuklod din ng bawat kaluluwa ng bawat tao na ang sambahin lang natin ay ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Dahil ang Espiritu Santo ang totoong Diyos Ama na may pag-aari ng ating buhay. Which is ipinahayag ko dito sa talata na to sa unang Korinto, versikulo 6,
Kabanata 6, versikulo 19 hanggang 20, sorry. Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Tayong mga tao hindi iiral dito sa mundo kung wala ang presensya ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Yun yung halaga. Ang katawan na walang Espiritu ay patay. Kaya dapat nating pahalagahan ang Espiritu Santo. Dapat natin siyang sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. Narito na ang Panginoon dahil nananahan ang Panginoon sa katawan ng bawat tao. At ang Panginoon ang siyang may pag-aari ng buhay natin, ang Espiritu Santo. Ang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Kaya doon sa mga leader ng mga demonyo, honestly, pinayag sa akin ng banal na spirito rin eh. Ang mga Roman Catholic leaders at American leaders na nanakop sa ating bansa ay mga kampo ng kadiliman. Sila yung mga demonyo na nasa panig ng demonyong si Satanas. Kaya walang idinudulot na kabutihan sa ating bansa ang pag-idolo mo sa mga bulaang propeta. Dahil ang mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, pakialamero sa politika sa ating bansa. Maging ang mga Amerikano, pakialamero sa politika sa ating bansa. Honestly tayong mga tao sa ating bansa, hindi dapat hayaan at payagan na manipulahin, diktahan at pakialaman tayo ng mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Kailangan nating tumayo sa sarili nating paa at ipaglaban natin ang katotohanan na tayo ay mga tao na siyang pinili ng Diyos Ama dito sa mundo. Ang ating bansa, ang lupang hinirang ng banal na spirito. Na siyang muli niyang ipapanganak ang pangalang Maharlika dahil ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Si Tatay Digong, nung naging presidente siya, gusto niyang ibalik ang pangalang Maharlika dahil ito naman din talaga ang totoong pangalan ng ating bansa. Narito na tayo sa huling panahon. Ang American leaders, Roman Catholic leaders na nanakop sa ating bansa ay mga kampo ng kadiliman na siyang iniidolo ng hunghang na Pangulo natin na si Bongbong Marcos, which is opposite si Bongbong Marcos ng kanyang ama. Ang kanyang ama, si dating late President Ferdinand Marcos, hindi nagpapadikta sa mga magnanakaw at mga ulupong na nanakop sa ating bansa. Itong si Bongbong Marcos, uto-uto. Ang kaluluwa ni Bongbong Marcos ay nasa panig ng demonyong si Satanas at wala yang idudulot na kabutihan sa mamamayan sa ating bansa kundi paghihirapin niya ng pamumuhay. Kaya gumising na kayo sa katotohanan. Patalsikin nyo si Bongbong Marcos kung gusto nyo na patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan nyo. Huwag nyong hayaan na kayo ay diktahan at manipulahin ng Pangulo na ang kanyang puso ay nasa panig ng demonyo. Dahil maghihirap ang pamumuhay ninyo at ng mga tao sa ating bansa. Binigyan tayo ng Panginoon ng utak para gamitin. Binigyan tayo ng bibig para magpahayag ng katotohanan at gisingin ang bawat diwa ng bawat tao. Tayong mga tao, hiram lang ang buhay sa Espiritu Santo. Walang sino mang tao ang nakahihigit dito. Kahit pasabihin mo yung mga pare. Ang mga pare hindi naman talaga ang totoong amang espiritual ng ating kaluluwa. Ako, hindi ko kilala yung mga kung sino-sino mga pare, mga ulupong na yun. Hindi ko alam kung saan silang lupalot ng galing. Ako, basta ang alam ko lang, kaya ako sumulpot dito sa mundo. Dahil ang Espiritu Santo ang bumuo sa sinapupunan ng aking ina. Pinag-isa ng Espiritu Santo ang aking ama at ina para mabuo ko sa sinapupunan ng aking ina. At ang Espiritu Santo ang lumikha sa akin. Siya yung tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magpahayag ng katotohanan. Tinawag tayo dito sa mundo para maging liwanag at asin. Yan ang sinabi ni Kristo. Tinawag tayo para maging liwanag at asin para magpahayag ng katotohanan. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father
na siyang amang espiritual na nananahan sa ating katawan, ang siyang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat para kung lumisan man tayo dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay maging handa. At para kilalanin tayo ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo na anak niya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!